Lalo pong lumaki ang gulo sa Senado nung magpakita si Senator Chis Escudero sa Senado at pinaniniwala ngang sumapi na to sa labing isang senador ni Bongbong Marcos at yun nga tuluyan nilang nakuha. Pero although ito kiniklaim lang nila na nakuha na nila yung Senate presidency dahil meron silang ginamit na jurisprudence o nangyaring before na napalitan yung Senate presidency kahit walang majority decision na number 13. Ito yung number of votes ng mga senador para makuha nga yung yung Senate presidency pati na rin yung mga committee chairman. Ngayon, ano ba tong sinasabi nating jurisprudence o nangyari before na ginamit nila para mapalitan itong si Alan Peter Cayetano? So ito alamin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito panoorin po natin. At ngayon, makakapanayam natin live si Senator Ping Lacson. Magandang gabi po, Senator Lacson. Yes, magandang gabi, Miss Vicky, at magandang gabi sa lahat ng nanonood at sumusubaybay. Senator, naninindigan po si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin po ang Senate President at hindi raw naaayon sa konstitusyon ang ginawa ng inyong grupo kanina. Ano po? Kailangan daw kasi ng 13 senador para magkaroon ng quorum at para magpatupad ng reorganization ng Senado. Ano pong tugon nyo rito? Yan ang problema kasi ang venue dapat, ang proper venue ng debate sa plenaryo. Monday hinintay namin sila, Tuesday hinintay namin sila, kanina hinintay namin sila. Sa Facebook naman siya nag-i-speech. So paano kami magdidebate kung nasa Facebook siya at kami naman ay nasa plenary? So yun ang problema. So ang realidad, 12 kami, 10 sila, ano yung majority? At this is not without legal basis at saka president. Dahil yung Abilino versus Cuenco, maliwanag na yung 22 kami ngayon. Dahil nga yung dalawa indisposed at sinasabi doon, outside the coercive power of the Senate. At hindi makokompel ang kanilang attendance. Yun ang operative words doon sa ruling na yun. Tapos 2015, Ito, take note yung mga binabanggit dito ni Senator Ping Lacson, yung jurisprudence na yun, kung saan nga binabanggit niya rito na merong dalawang senador na hindi daw physically present. So outside the jurisdiction na raw yun ng Senado. So yan yung po yung iti-take note po natin dahil napakalaga po niyan sa mga paliwanag para sabihin natin valid yung pagpapalit ng leadership sa Senado. nung tumawag si Senate President Drilon noon, ang naging base number noon 17. Kasi I think 3 o 4 ay nasa abroad at yung 3 ay nakakulong. So, ang naging majority noon, nakapag-conduct na... So, take note ulit, yung sinabi daw nito ni Ping Lacson ulit na yung kay Senate President Drilon, kung saan meron 3 nakakulong at meron daw 3 nasa abroad. So, dahil doon, naging majority yung number 12. So, 17 lang po yung available na senador at 12 yung bumoto. So, napalitan yung leadership because of dun sa circumstances na yon. So yun po yung mga iti-take note natin at mamaya ipaliliwanag po yan. Nakapag-conduct ng business at nakapag-elect 12. So pinag-aralan namin to kasi kaninang alauna nung nalaman naming mag-aatin ng session si Senator Chis Escudero, tinawag namin yung aming mga legal staff at aming diniscuss kung ano yung pwede mangyari at yan na nga yung nangyari. Nag-reorganize kami. Mayroong motion to declare all positions vacant, including that of the Senate President. But we could not yet elect a new Senate President kasi sa Constitution, maliwanag na 13 ang bilang na kailangan. Tsaka kanina rin. So doon medyo yung paliwanag ni Ping Lacson medyo contradicting. So how come nakapag-elect sila ng bagong Senate tempore
Tapos napalitan nila yung mga committee chairman nang kulang sila sa bilang. Dahil nga doon sa nangyaring hindi sila nakabuo ng 13, hindi nila mapalitan yung Senate President. So doon pa lang medyo contradicting. Kaya yan yung mga medyo mga keywords sa mga ipaliliwanag mamaya kung bakit hindi nila masabing valid yung pagpapalit ng leadership ng Senado. Kanina rin, no, sinabi ni Senator Gatchalian na ayon nga sa rules ng Senate, no, the Senate cannot adjourn for 3 straight days. No? So to set the record straight, Senator Lacson, si Senator Yes. Alan Peter Cayetano pa rin ba ang Senate President o hindi na? Hindi na. Kasi vacated na yung kanyang posisyon. Bakante ngayon ang posisyon ng Senate President. Now, we're waiting for the 13th Senator para makapag-elect kami ng bagong Senate President. Now, if the new minority group makakaproduce naman ng 13, which I doubt, pwede sila mag-elect ng kanilang Senate President. Kaya maliwanag ngayon, 22, 12 kami, 10 sila, at wala kaming session. Unless tumawag ng special session ng Pangulo, hindi kami makapag-elect ng mga bagong officers ng Senado. Pero Senator, kanina po, merong ipinamahagi na sulat nga si Cayetano na nagdeklarang nakasinadye adjournment na ang Senado. Natanggap niyo ba ang letter na ito? Pwede nga bang magdeklara ng sinadye adjournment sa pamamagitan ng isang sulat? Hindi, illegal yon. Marami siyang illegal na ginagawa eh. Kasi unang-una, illegal yung hindi sila nag-a-attend ng session, nagbo-boycott. Dahil mandato namin yan na pag weekdays, alas 3, dapat nag-conduct kami ng business, nag-open ng session. So kanina, yun ang pinaka-illegal kasi bigla siya nag-declare ng isinidye para hindi maituloy yung session kaninang alas 3 na hindi namin sinunod. Kasi ora mismo, noong alas 3 na, saka pa lamang nagdi-distribute ng kalatas, ng sulat sa bawat senador na sinidye ng araw. Pero hindi totoo yun. Senator, sa pahayag ng bagong mayorya, bakante nga ang posisyon ng Senate President. Pero hindi pa nyo formal na mailuklok sa pwesto si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian dahil kulang pa po kayo sa kinakailangang 13 boto. Bukod po kay Senator Chis Escudero, meron na bang ibang aanib sa inyong new majority? Yun ang hindi natin alam. As days go by, bago mag-open yung session, yung second regular session sa July 26, malay natin, baka maging yung SB 11 na SB 12 na ngayon, maging SB 13, 14, 15. We do not know. So let's see. Senator, yung pagdating kanina ni Senator Escudero, yung naging crucial development para makuha ng inyong grupo, yung majority. Ano ba ang kwento sa likod niyan? Sino po kaya ang kumausap kay Escudero? Kusang loob niya yan, base na rin sa kanyang pahayag kanina, hindi niya na masikmura yung nangyayari, yung impasse, yung kaguluhan. At kami, nagpapahayag kami ng appreciation at saka yung paghanga sa kanyang concern, sa kanyang pagmamahal sa Senado. Wala siyang hiningi, maski wala. Hindi raw niya nakakausap si Senator Chis Escudero, pero base sa kanya, hindi na raw masikmura ni Chis Escudero yung ginagawa daw ng majority yung kinakasama, dati niyang kasama, yung grupo nila Alan Peter Cayetano. So medyo contradicting na naman itong sinasabi ni Ping Lacson. Hindi niya nakakausap, pero base daw kay Chis Escudero, hindi na raw masikmura. So paano niya nasabi na hindi na masikmura ni Chis Escudero kung hindi naman nakakausap itong si Chis Escudero? Saan niya nakuha yung mga ganong pahayag ni Chis Escudero? Medyo nakakalito lang, di ba? Wala siyang kondisyon. At nalaman lang namin na siya i-attend ng session kaninang alauna nung kami nagko-caucus, kaming 11. Pero Senator, meron kayang deal na na-workout dito? Ibig ba sabihin nito, ligtas na siya sa mga flood control issue na kinakasangkutan niya? As far as I know, walang kondisyon. Basta't kusang loob niya na para mailigtas ang dignidad, ang integridad at yung reputasyon ng Senado, yun ang number 1 sa kanyang consideration nung nagpasiya siya na sumipot sa session kanina. Katunayan,
hindi naman siya talagang totally nag-align sa amin. Ang sabi niya, gusto niya lamang iligtas yung kapakanan ng Senado, kaya siya nag-attend kanina para ma-break yung impasse, para maging 12 kami. Pero Senator, nung kayo po yung pinuno nga ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nga ng flood control projects, si Escudero ay kasama sa mga pangalang binanggit ni dating DPWH Yusek Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback nga sa flood control projects. How do you reconcile this po sa kanyang pag-anib sa bagong majority? Well, ang pagsanib niya sa bagong majority, ay sarili niyang desisyon. Hindi kami nag-usap tungkol sa flood control. Katunayan, nananatili yung aking rekomendasyon bilang chairman. Dahil nga kinulang ako sa majority signatures, so ginawa ko na lang na progress report ng chairman at pinadala ko sa ombudsman. At hanggang ngayon, So, nakakapagtaka lang, no? Gumawa na siya ng committee report tungkol sa flood control. Pero, hindi pa rin niya nakukumpleto yung number of signature para ma-formalize yung kanyang committee report. So, kung titingnan ninyo yung dating majority, which is yung kay Tito Soto, bago magkapalitan na, 15 sila na nasa majority at 9 lang yung nasa minority. So, sa 15 majority na kinabibilangan niya kay Tito Soto, 7 lang yung pumirma. So, yung magkapatid na Tulfo, silang dalawa ni Tito Soto, at yung tatlong tukmol na si Hontiveros, si Bam Aquino, at si Kiko Pangilinan. So, anyari? Bakit hindi siya makakuha ng additional signature para ma-formalize yung committee report niya? So, ibig sabihin, yung ginawa niyang investigasyon sa flood control, hindi kumbinsido kahit yung mga kasama niya sa majority. Ang tanong lang, bakit parang tahimik yung mga hindi pumirma doon sa majority ni Tito Soto? At parang nangyayari, tinatabla nila yung committee report nito ni Ping Lacson. So, medyo nakaka-intriga lang na hanggang ngayon, hindi nila makumpleto yung pirma doon sa committee report ng unang flood control. I mean, hindi naman siguro pangalawa na. Kasi ang unang nag-imbestiga si Marcoleta. Ngayon, yung sinundan niya, ito si Ping Lacson na tumagal ng almost 1 year yung recommendation, yung flood control hearing, pero wala pa siyang naipakulong wala naman naipakulong na big fish maliban dito kay kay Bong Revilla, tsaka dito kay Chingoy, na alam naman natin na wala naman silang kahit hindi naman dumaan sa hearing, or kumbaga ito lang logic lang, hindi naman talaga hindi pa napapatunayan na talaga meron silang kinalaman doon sa flood control. ngayon, nagkakaroon ng preliminary investigation laban sa ibang mga senador, kasama siya. So walang konsiderasyon, ngayon, nasa sa kanya na ipagtanggol ang kanyang sarili sa nagaganap na preliminary investigation. Kung siya ay sampahan ng kaso ng ombudsman, siguro, kung plunder yan, no bail, makukulong siya katulad ni Senator Jingo Estrada, katulad din ni Senator Villanueva na ngayon, ganun din, undergoing preliminary investigation. So, wala na sa kamay namin yon dahil ako, naipadala ko na sa ombudsman lahat ng ebidensya. All the pieces of evidence, documentary, testimonial, lahat na andun na. At bahala na yung Office of the Ombudsman mag-evaluate. Kasi remember, yung sa amin, recommendatory yun. Although I will, without getting credit, malaki naman ang naitulong namin. Kaya yung mga sinasabi ng minorya ngayon, na kami raw ay namimili, ako ay namimili at selective do sa aming gustong irekomenda para makasuhan. Hindi po totoo yun. Kung saan po umabot ang ebidensya, kaya nga po nagkakatampuhan na kami ng aking mga ibang kasamahan na sasangkot do sa flood control anomalies. Ako po ay binigyan ng trabaho, sinundan ko lang yung ebidensya at kung saan nakarating, yun ang aking isinabit sa ombudsman. Senator Lacson, may ilang katanungan po ang ating kasamahan dito na si Emil Sumangil. Emil. Senator, magandang gabi po. Sa Facebook post, Senator, ni Senate gabi, President Alan Peter Cayetano, ang binabanggit niya at ang kanyang binibigyan diin, tuloy ang committee hearing bukas, particular po sa flood control scandal. May binabanggit din po siya, Senator Lacson, na
kung hindi raw sila papapasukin, abay, humihingi siya ng suporta sa kanilang mga taga-suporta na mag-prayer vigil na. Meron ho bang ganoong senaryo na posibleng mangyari bukas, Senator Lacson, sir? Hindi ko alam. Depende sa demeanor nila yon. Kung manggugulo sila, meron kaming sergeant at arms na siya mga ngasiwa ng orderliness at saka ng decorum dito sa Senado. Sa ngayon, ang sasabihin ko lang, illegal yung gagawin nilang pagsasagawa ng hearing kasi nga vacated na at may bago ng chairman yung Blue Ribbon Committee. So, yan po yung abangan natin ngayon dahil, di ba, ang kwento-kwento din sa Senado, yung mga lilipat sa minority, na ngayon, majority, kiniklaim nila majority sila, at sinabi rin naman ni Senator Jinggoy Estrada na mawawala yung kaso. So, yan ang abangan natin kapag itong si Joel Villanueva, si Marcoleta, si Robin Padilla, natuloy yung kaso at hindi nasama si Chis Escudero, alam na this. So, ibig sabihin, totoo yung mga naririnig ng mga chismis-chismis sa Senado at yung sinabi nga ni Senator Jinggoy Estrada na kinakausap sila para hindi na matuloy yung kaso, lumipat na sila sa minority. So, yan po yung mga umuugong dyan. At yun nga, yung isa pa yung magiging problema bukas, kung sakasakaling matuloy nga na ituloy yung blood control hearing, sabi dito ni Ping Lacson, illegal daw yun, gawa nga ng binakante na nila yung posisyon ng Senate President kay Alan Peter Cayetano, pat doon sa mga committee chairman, especially doon sa Blue Ribbon Committee. So yan ang titingnan natin bukas kung ano yung mangyayari. Pero kung yan yung paliwanag ng isang hindi abogado patungkol nga dyan sa changes ng liderato ng Senado sa leadership niyan sa pagiging Senate President, na meron silang binabanggit, di ba, na jurisprudence, yung pagkakaroon ng quorum nga daw kahit walang magic 13 na majority votes. Ngayon, ito yung isang paliwanag ng isang abogado patungkol dyan sa issue na yan, para mas maliwanagan tayo kung valid ba talaga yung pagpapalit ng leadership ng Senado. So ito, panoorin po natin. Sitwasyon sa Senado ngayon, kung totoo nga na nagkaroon na ng session at yun nga yung balita, at nagkaroon ng eleksyon ng panibagong liderato at nailik nga raw si Senator Sherwin Gatchalian. Ano ang basihan nito? Maliwanag kasi ang provision po ng saligang batas under Article 6, Section 16 na the Senate and the House of Representatives can elect its leaders by a majority of all its members. Importante yung salitang all. No? Ayan ang provision ng Section 16 Article 6 ng ating saligang batas. So, pag sinabi mong all its members, there are 24 members. Majority of all its members, 13. Absolute majority ang tawag natin dyan. Sa determination of quorum, iba rin pong provision yan. Yung susunod na paragraph, nakalagay dyan that each house may by a majority of each members can conduct business for purposes of its day-to-day operations. So yung determination of quorum will only require majority of the members, meaning to say who are here in the Philippines. Yung election ng Senate President, it requires majority of all its members. Kung totoo nga na pinalit ng Senado si Senator Sherwin Gatchalian, ay violation po yan ng provision po ng Article 6, Section 16. Hindi mo pwedeng may apply yung kaso ng Avellino versus Cuenco kasi yun ang binabanggit eh. It is a 1949 case at doon sa provision ng 1935 Constitution, yung election ng Senate President, wala pong nakalagay na all its members, kundi majority of the members thereof. So yung Avellino versus Cuenco, kaya 12 yung nag-elect, natanggal si Senator Avellino at naipasok na bagong Senate President si Senator Cuenco kasi isa sa mga senador noon, si Senator Tomas Confesor, was out of the country. So practically, 23 lamang yung senators na nasa Pilipinas at that time.
Yung isa pa ngang senador ay nasa hospital. He was indisposed, si Senator Vicente Soto Sr., na wala doon din sa session. So, yung 12 na Nationalista Party senators under the leadership of Senator Mariano Cuenco ay nag-convince sila at nag-elect sila ng Senate President at na-elect nga si Senator Cuenco. Nakarating yan sa Korte Suprema yung kaso na yan at pinaliwanag ng Korte Suprema for purposes of determining a quorum to transact business, what is required is majority of the members of the Senate. At dahil wala pong provision tungkol doon sa majority of all its members to elect the Senate President, yung pagka-elect ni Senator Cuenco ay tama, sabi ng Supreme Court. Kasi yun ang nakalagay sa saligang batas, yung interpretation under the 1935 Constitution. Pero under the 1987 Constitution, maliwanag na majority of all the members of the Senate. So 13 votes ang kinakailangan yan. At ito ngayon, paano yan? Tama ba yung ginawa ng Senado na nag-convince sila at gumawa ng kanilang mga business doon sa Senate? I don't think so kasi even in the determination of quorum, which says that the Senate by a majority of the members thereof, hindi rin sinabi na all its members, majority of the members thereof, can constitute a quorum. Ibig sabihin, ilan ba yung members ng Senate na nasa Pilipinas? Ang nasa Pilipinas, I think there are still 24. Kahit na yung isa hindi mo mahagilap at yung isa ay nakadetain, still they are members of the Senate. Wala namang information na nagsasabing si Senator Bato de la Rosa is already out of the country. Kasi pag out of the country na yung isang senador, he is beyond the jurisdiction of the Senate. He can no longer be compelled to attend the session. Nakalagay din sa Constitution kasi that compulsory process may be effected by the Senate in order to compel the attendance of the members thereof for purposes of determining a quorum so that it can transact business. Since all the members of the Senate are still in the Philippines, to determine the existence of a quorum, you need also 13 because there are still 24 senators in the Philippines right now. So sa tingin ko, So, yun po, very well said po ah. So, malinaw na masasabi mo lang na out of jurisdiction ang isang senador kapag ito ay out of the country. So, labas, kumbaga hindi na sila sakop. So, sa nangyayari ngayon, wala, sabi nga dito ay wala namang balita or information na si Senator Bato de la Rosa nasa ibang bansa na. So, technically, 24 pa rin yung senador. So, sabi na rin dito kanina na kailangan daw lahat ng senador kasama sa bilang. So, ang majority number pa rin is 13. So, yung ginawa nila na pagbakante sa lahat ng committee, paglagay kay Gatchalian bilang Senate pro tempore at paglalagay bilang Senate President, paggawa nila ng pagconvene nila, paglagay nila ng quorum, lahat illegal daw. So, malaki ang posibilidad na madadagdagan na naman po yung trabaho ng Supreme Court dahil posible po ito iakyat sa Supreme Court para liwanagin kung sino ba talaga yung may tamang interpretasyon uli pagdating nga dito sa nangyayaring gulo sa Senado. At tandaan ninyo sa dami ng hinahawakan ngayong kaso ng Supreme Court, especially yung dun sa pinaka-corrupt na budget na national budget ng 2025, andyan yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, yung impeachment ni Vice President Sara Duterte, yung kay Senator Bato, at ngayon ito naman yung nangyayaring gulo sa Senado kung saan nga hinug sa pilit na pinipilit nilang kunin yung liderato ng Senate presidency kasi malaki yung yung iniisip pa ng taong bayan na meron silang pinagtatakpan dito pagdating sa flood control. Hindi ito usapin ng impeachment ni Vice President Sara Duterte kasi kahit saan mo dalhin yung usapin na yan, hindi nila makukuha yung 16 na boto unless bending the law. So alam naman natin pag ginamitan ng bending the law, lahat nagagawa nila ng paraan para makuha nila yung gusto nila. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood.
Ingat po kayo lagi. God bless.